At ito na nga tayo guys. So bali ang gagawin natin is mag-wiring tayo ng motor. So mag-install tayo ng mini driving light sa aking motor. So ayan, ginagawa ko nga. Babaklasin ko muna yung mga playrings niya. Ang hirap-hirap Ito yung mahirap sa ganitong motor. Ang dami mong babaklasin mo muna lahat ng playrings bago mo mas matagal pa yung pagbaklas ng playrings kaysa sa pag-wiring. So ayan, kung makikita nyo, daming tatanggaling tornilyo. Oh. Simula ako maliwanag pa yan. Siguro na around 5 PM ata yan. Ganong oras. Kasi pag labas ko galing trabaho Tapos kinuha ko yung mini driving light ko dun sa bahay ng kapatid ko. Saka ako umuwi dito sa bahay na tinitira ko. So yan. Yan kung mapapansin nyo, daming kailangan baklasin. Ang hirap-hirap, ang liit-liit lang ng motor pero ayan, tinatanggal ko na nga yung ulo-ulo niya. Kasi dyan natin idadaan yung wire. Ayan, tinanggal ko muna siya. So, kakabit ko rin muna yung bracket. Maganda rin yung nabili kong bracket, talagang match talaga siya dito sa sa Honda Beat. Stainless na siya mga paps. Stainless, pero mahal din, 700 yung bili ko niyan. Ayan ayan, tingin-tingin yung yung utol natin. Uy, may kesyoso. Ayan. Hindi nahirapan. Ayan. Ay, nakabit ko na siya. Diba? Ang ganda niyan mga paps. Talagang kayo. Hindi kayo magsisisi pag yan ang binili nyo. Ganyang bracket. So, bali dyan, ano ba yan? Matagalan ako sa paglalagay ng isang tornilyo na sa gitna niya. Yung support yun para hindi para matibay yung kapit ng yung bracket natin. Ayan, ganyan Ayan, pasilip-silip pa ako. Likot-likot ko kung ano yung kinukuha ko. Ayan, likot-likot. Ayan, nagubad na nga tayo ng damit dyan kasi kung mapapansin nyo, madilim na. Medyo madilim na nga. Tapos, medyo pinagpapawisan na nga ako dahil sa ginagawa ko na yan. Sa kabila nga pala, may mga ginagawa rin yung kung gusto nyo rin magpaayos ng kotse, meron dito. Ayan, mga certified mekaniko yan. Talagang mga professional yung mga kasama ko na yan. Ayan, ginabi-gabi na nga kung mapapansin nyo guys, na madilim na ang gabi na. Yung nakobad pa ako ng damit niya kasi wala ang init. So yan, ang ginagawa ko dito, nilalagay ko na yung wire. Sinusok-sok ko talaga siya dun sa loob kasama ng mga existing na wiring. Ayan, para malinis tingnan. Tapos binalot ko rin siya ng electrical tape para siguradong hindi masusugat yung wire natin kasi mahirap na pagka nasugatan yung wire natin, baka mag-cause pa ng masira pa yung motor natin or else or worse, pwedeng masunog pa. So yun ang iniingatan natin sa mga ganitong pag-wiring. So bali ang ginawa ko nga dito guys, wala pa kasi akong relay. Nilagyan ko lang muna siya ng fuse pang samantala lang naman. So pag nagkaroon ulit tayo ng budget, bibili tayo ng relay kasi mas maganda pagka may relay. Yung mga wiring natin katulad yan dyan sa mini driving light, kahit sa busina dapat may mga relay tayo para at least maintain yung consistent yung supply ng kuryente natin, constant ba? Oo, parang ganun. Pagka mayroon kasi tayong relay, yung kahit magsabay-sabay man yan, halimbawa umaandar yung makina mo, tapos gumagana yung headlight mo, kung may headlight yung motor mo, tapos bumusina ka, tapos papaganahin mo pa yung mini driving light mo, hindi ka kurap-kurap yung mga yung ilaw mo, tuloy-tuloy siya. Yun ang kagandahan pagka may relay ka. So ngayon, ginagawa ko, wala pa tayong relay. So, bibili pa lang ako. Siguro, bukas, bumili na ako. Tapos, hintayin ko lang dumating. Pag dumating yun, saka ko siya ikakabit. So, ngayon, yan, pang samantala lang muna. Pero, bihira ko pa naman gamitin yung mini driving light. Kinabit ko lang talaga siya. So, parang maganda rin tingnan sa motor. Pogi. Lalo na, pogi pa yung driver. Tapos, pogi pa yung motor. Diba? Talagang puging-pugi na talaga tayo.
Mahirap kasi pagka ano, yung stock kasi ng ilaw nitong Honda Beat, madilim. Ang hirap mag-drive pagka gabi. Minsan hindi mo makita yung lupak eh. Mapansin mo man malapit na sa'yo. So mabubulaga ka. Ayun, kung mapapansin nyo guys, umilaw nila. Sinubukan ko lang muna. Ayan, ayan. So ang ginawa ko niyan, hinanap ko lang muna yung high and low bago ko siya guys. Pero ang pinaka-the-best nga nito guys, meron pa yung ano, yung pang adapter siya. So yun ang pinaka-the-best. Kasunod, pag kinabitan ko ng ano, ng adapter, ng relay, lalagyan ko na siya para at least pag may halimbawa magpapalit tayo ng switch, masira yung switch natin, hindi na tayo mag-ano, mag-space ba, huhugutin lang natin yan. Mas madali, hindi magtrabaho. Katulad ng ginagawa ko, napakahirap. Ano pa naman to, siksik pa naman talaga yung yung space niya, maliit lang, kaya talagang mahihirapan ka talaga gumalaw. Masakit din sa katawan. Dungis pa na dyan, oh. Ang hirap niyan, mag-wiring ng ganito. So bali ito guys, wala akong relay, pero nilagyan ko nila sa pangsamantala, nilagyan ko lang muna siya ng fuse para at least may protection din yung ano natin, yung motor natin, yung battery natin. Sa kali lang na naging mga grounded yung wiring natin. Pero pinakadabis talaga, may relay tayo. So, bibili tayo na. Samantagal, ito na muna. Ayan. Ayun natin. Napakahirap. Yan, binabalik ko na siya guys. Kasi tapos na yung ginawa ko. Tapos nga pala guys, pag mag-wiring kayo ng ganito, yung splicing, yung pinakadabis na gamitin is shrinkable tube. Huwag kayong shrinkable tube tapos saka nyo balutan ng ng electrical tape, mas matibay. Pinailaw ko na nga guys. Ayun, ayan, malapit na. Binabalik ko na yung mga tornilyo. Ang dami kasing tornilyo yung kailangan tanggalin dyan. Cover. Ang sakit din sa katawan. Buti nga may mga gamit ako dito. Tapos itong shop na to, yung just fix it, motor repair shop. May mga complete silang gamit dito sa mga course kasi motor shop na eh, diba? Pero yung mga kulang ko na gamit, nakakahirap ako sa kanila, diba? Galing. Alam mo, dali lang oh. Ang hirap-hirap rin pala actually first time ko lang maglagay ng ng mini driving light sa motor, mag-wiring. So bago ko nga pala siya kinabit, nag-back up muna ako. Trinay ko muna kung paano yung wiring niya. Hindi sa motor, may battery kasi akong pakanting motor dito. So yun muna yung ginamit ko. Ayan na. Ayan, malapit na nga tayo matapos. Yun, nagdidikit na ako ng gamit yan. Oops, yan. Akala ko umuwi na eh. Nandiyan pa pala. Ayun na. Ayun na guys.